For today's video ni Kasombrero kasama si Mama Consuelo ay simpleng ulam na itlog at tuyo. Samahan pa natin ang saging na may labing-labing ay sigurado ako masabi nating ito lamang ang pagkain na may feeling nuts naman. Charong! Ay sorry. Humanda kayo mga Kasombreros dahil sigurado akong mapapalaban tayo sa pagkain at mapapa-order kayo ng kanin sa McDo. Isama mo pa ang mga inasal na ang endorser ay si Coco ng Batang Quiapo. Ang dalawang itlog na ito mga Kasombreros ay mula sa pugara ng ating mga manok. Huwag kayong maingay sapagkat ninakaw lamang natin ito. Ang dalawa naman ay binili natin mga Kasombreros sa tindahan. Sa katunayan mga Kasombreros ay napakasimple po ng ating ulam. Kung kaya parang hindi na natin kailangan pang isa-isahin ang mga procedure na dapat gawin. Pero ito na nga mga Kasombreros ay binalatan na natin at hiniwa-hiwa ang ating saging na may labing-labing. Next naman, charong. Ay sorry. Kung mapapansin niyo mga Kasombreros na halos lahat ng pagkain namin or halos sa lahat ng meals namin mga Kasombreros ay merong saging. Ang mga balat pala ng saging na ito mga Kasombreros ay hindi nasasayang dito kasi kinakain ni Inday Babe. Kasi nga manamis-namis. Sinimulan ko ng gisahin ang ating sahog, ang ating bawang, ang ating sibuyas mga Kasombreros. Pero kung sa itlog ay pwede rin po kayong magdagdag ng kamatis. Nilagay ko na po ang itlog mga Kasombreros. Napaka-basic at napaka-common, pangkaraniwan po ang ating ulam ngayon. Ito ang simpleng ulam na mga mahirap pero sobrang sarap. Tanghalian na actually ito mga Kasombreros, no? Pero ito ang exciting na part. Tingnan nyo, exciting ito na part. Yan, ayan. So dapat marunong tayong magtaob mga Kasombreros, magbaliktad ng itlog para masabing parang professional tayo. Professional ka dyan, charong. Ay sorry. Sunod ko palang niluto mga Kasombreros o pinrito mga Kasombreros ay ang 2 pirasong tuyo at saka yung tamban. Yung tawag dito sa amin yan, pinakas, yung malalaki mga Kasombreros, yung parang hiniwa siya sa dalawa. At saka yung goodbye my head, hindi siya galunggong, tamban siya mga Kasombreros. Itong isang klase pa na tuyo na niluluto natin. Binili actually ito ng stepfather ko. Parang hinati namin kasi doon siya sa palayan namin nakatira at saka dito sa amin. So hinati namin ito. Tapos isinunod ko na yung ating saging. Una kong pinrito mga Kasombreros ang mga tuyo. Sinadya ko talaga yun para mas malasa yung ating saging. Yung saging medyo careful tayo kung kaya maya yung pagbaliktad natin kasi nga medyo nasusunog siya, madali siya nasusunog mga Kasombreros kasi nga sobrang init na po ng ating kawali at saka ng ating mantika. Ayan, fast forward na mga Kasombreros, kumuha na kayo ng inyong mga kanin, ng inyong kutsara, tinidor. Actually magkakamay tayo mga Kasombreros. Meron rin pala tayong masarap na sausawan, na suka at saka bawang. Isa po sa akin dalangin mga Kasombreros ay sana po ay gawin din nating lifestyle or nakagawian na natin or ugali nating magpasalamat sa Diyos bago tayo kumain. Kasi di ba karamihan sa atin, karaniwan sa ating mga tao ay pagka nandiyan yung pagkain talagang nagmamadaling isubo agad yung pagkain, lalo na't pag masarap ang ulam. Kain tayo mga Kasombreros, no? Kumuha na kayo ng bahaw at tutong dyan kasi kahit natanghalian ito ay napakasarap po mga Kasombreros. Walang oras na gusto mong kumain ng mga gantong ulam kasi di ba most of the time ay siniserve ito sa agahan, no? Sa breakfast. Yan, signature toast namin ni nanay mga Kasombreros. Para kami mga dito, parang wala sa tama kasi tanghaling tapat ay nagkakape kami. Gatas at saka kape yung aming iniinom mga Kasombreros. Kain tayo mga Kasombreros, no? Simpleng ulam pero sigurado akong ikaw rin ay natatakam habang nanonood mga Kasombreros. Habang kami po ay kumakain mga Kasombreros ay gusto ko pong pasalamatan ng buong puso yung mga nagbibigay ng stars sa akin. Hindi ko rin naman po hinihingi or never po akong humingi mga Kasombreros ng stars kasi enjoyment ko po talaga. Dalawa kami ni nanay mga Kasombreros na gumagawa ng content, no? And hindi pa nga tayo sumasahod pero we are actually enjoying what we do kasi passion po talaga namin. Passion ko talaga at saka nahawa na si nanay ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Jean sa aking katrabaho noon sa SPI at saka kay Jovi Polinar na kaibigan ng kapatid ko mga Kasombreros na nasa Japan. Maraming salamat po sa inyong stars. Hindi ko man kayo mapasalamatan personally pero si nanay ko talaga ang dami niyang ginagawa kaya tawa ko ng tawa. Komedyante actually ang nanay ko mga Kasombreros kaya sabi nila parang hindi pa siya senior, parang bata pa yun niya. And marami siyang parang gagalaw-galaw, marami siyang kumbaga pa kakulitan mga Kasombreros, pero siguro dun ko naman yung aking kakulitan din. Charong! Ay sorry. Pero yung mga Kasombreros ang dami niya sabi niya
dapat huwag kang malungkot, no? Lalo na kapag nasa harapan ng camera kasi makita ng iba. Kasi nakakahawa kasi mga kasumbrero kapag malungkot ka, mahahawa rin yung nanonood. Kaya kapag sabi namin pag wala ka pang pera, pag mahirap ka pa, tapos parati ka pang malungkot, parati ka pang stress, mas madali kang tatanda at mas madaling kukunot ang iyong noo. Di ba tama naman po? At saka maraming uban, no? Mabilis dumami ang ating mga uban, mga kasumbrero. Kaya dapat happy tayo parati. Habang kami kumakain mga kasumbrero, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang napakagandang verse na ito mga kasumbrero. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Sabi po dito mga sombreros, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Number 10 or verse 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang paggawa ng mabuti mga sombreros ay planting, parang nagtatanim ka ng aanihin mo sa susunod. Kasi ang principle ng Biblia, isa sa mga na-realize ko dito mga kasumbrero, ang prinsipyo ng Biblia is parang planting and reaping or planting and harvesting. Kung ano ay tinanim mo, siya nga aanihin mo, di ba? So parang ganun din sa buhay natin in reality, na kapag naging mabait tayo, naging masunurin tayo, naging mapagbigay tayo, naging loving tayo, naging caring tayo sa iba, lalong-lalo sa ating pamilya, ay babalik po yun sa atin. Share ko lang po, sobrang daming joke ng nasasabi nanay, kaya sabi may potential daw si nanay dito. Ang prinsipyo ng Biblia at ang prinsipyo ng buhay natin in general mga sombreros ay kung ano ay tinanim natin, kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao, sa ating mga friends, ay babalik po yun sa atin. Hindi man sila yung talagang personal or sila mismo yung gagawa sa atin ng mabuti or ng kabutihan. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kabutihan at gantimpala. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo, ang mga tuyo, mga sombreros or dried fish ay nakakatagal or hindi nabubulok dahil sa asin. Ang asin mga sombreros ay may chemical formula or chemical symbol na NaCl. NaCl stands for sodium chloride. Speaking of sodium mga sombreros, ang element na sodium ay na-discover ng English chemist na si Humphrey Davy taong 1807. Ang chemical symbol ng sodium mga sombreros na Na ay nagmula sa Latin word na natrium for natron. Ang ibig sabihin ay soda sa wikang Ingles. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kaya dapat Alam mo. Muli po ito po si Kasombrero Dennis, nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ na ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombrero sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge, sa kainan at syempre sa tawa. Muli po, see you sa next segment and paalam! Paalam! Bye-bye! Bye-bye! Paalam! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Have pity for Toto. Our vocabulary term is disgruntled. Disgruntled. Andito na ang Big Bag Toto. Huwag ka nang umiyak dyan. Ngalang alam mo. Ay, nakakaya siya, Mr. Dictionary. Ang disgruntled mga sombrers ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa isang tao or sa atin, no? Na naanoy tayo or nadidismaya tayo, nadisappoint tayo kasi hindi nangyari yung gusto nating mangyari. Diba nangyari talaga yung mga ganon, diba, na gusto natin ganito yung mangyari, ganito yung sa plano natin, pero hindi nangyari. So ganito po yung paglalaraw natin, disgruntled. Ang mga possible synonyms po natin dito ay discontented, displeased, dissatisfied, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Pearl believed it was probably a sabotage by a disgruntled employee named Toto. Disgruntled. Pearl. I'm sure you know Pearl Harbor? Still? Ang Pearl Harbor sa Hawaii mga sombreros ay isa na yata sa pinakamakasaysaing lugar sa mundo dahil dito or ito ang binomba ng Japan noong December 7, 1941 kung kaya na-trigger ang presidente ng Amerika na pumasok sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang presidente noon ng Amerika ay walang iba kundi si US President Franklin D. Roosevelt.
disgruntled mga sombreros ay kasi hindi mo nakamtan ng isang bagay kasi hindi nangyari sa'yo. Basahin natin yung mga hindi nakamtan sa Biblia. James 4:2-3, mayroon kayong ninanasa, okay, ngunit hindi ninyo nakamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. No? Hindi naman pumapatay na literal pero nagagalit tayo, nag-disappoint. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. No, merong ganito. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong mga ninais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun pala. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. So, dapat tama ang ating intensyon. No? Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Matthew 7:7-8, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Mga kasombreros, laganap po yun sa pamilya yung kapag hindi na sunod yung kanilang gusto or hindi na nakuha yung gusto nila mangyari, ay parang naglalaban-laban sila, no, nagkakaroon sila ng alitan, nagkakaroon ng misunderstanding, and at the end, yung relasyon ng pamilya, which is yung dapat na mas mini-maintain na maganda, mabuti at saka nagmamahalan, ay nawasak. Okay? Dahil lamang sa hindi natin nakamtan ng isang bagay. So, pwede namang maging disgruntled tayo kapag nasa magandang intensyon, may mga bagay tayo na bawa hindi ka na, yun talaga mabuti yung intention mo tapos hindi nangyari. So, pwede namang disgruntled tayo in a good way, or sa short time, no, sa maikling panahon, pero hindi naman all the time na disappoint tayo kasi hindi ito nangyari, hindi nakamtan, pero at the end may mga pa rin talagang dapat maibabaw pa rin yung pag-ibig at pag-uunawaan ng isang pamilya na magkaibigan, na mag-asawa, na magkapatid. Dapat po ay pairalin pa rin ang pag-ibig above all. So let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Bubbles kayo. Naglaro na parang bata. Alam niyo ba kung bakit bumubula ang sabon mga sombreros kapag hinahalo ito sa liquid or sa tubig? Ito ay dahil ang mga sabon po ay may tinatawag na chemical compound na surfactants or surfactant. Ang surfactant mga sombreros, ito po yung nagre-reduce ng surface tension sa liquid at nag-i-increase naman or nagdadagdag sa spreading property nito na nagiging outcome or nagiging resulta ng ayan, ito na yung resulta niya, yung bula mga sombreros dahil sa surfactant. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalanan ng nangyayari, ang lalan ng naging faith of love, patuloy na sa ating pagkakasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!